Thank you, worship team, for leading us in worshiping the Lord. Ako po si Alan Brian Maranya, and welcome po sa Pray Weekly. And sabi po sa Luke 18 verse 1 that Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not give up. Sinabi po ni Lord sa mga disciple niya na palaging magdasal at huwag mawalan ng tiwala. Sa buhay natin, masaya ka o malungkot, mag-pray ka pa rin. Sabi nga sa verse no, always pray. Hindi kailangan pag masaya ka, doon ka lang mag-pray. Pag malungkot ka, doon ka lang mag-pray. Kailangan, pag masaya ka, mag-pray ka. Kapag malungkot ka, mag-pray ka. Kahit ano man ang nararanasan mo o nangyayari sa buhay mo, mag-pray ka. Ito, example. Bagsak ka sa exam. Mag-pray ka pa rin. At next time na mag-exam ka. Another example. Pasado ka naman sa exam. Mag-pray ka pa rin. At magpasalamat ka kay Lord. Ano man ang nangyayari, mag-pray ka. At huwag tayo mawawala ng pag-asa kapag hindi pa nasasagot ang prayer natin. Dahil hindi laging yes ang sagot ni Lord sa mga prayer natin. Minsan, ang sagot ni Lord ay no or wait. Ito ang mga pwede natin gawin. No? Una, always pray. Mahalaga ang panalangin dahil diyan natin nakakausap ang ating Panginoon. At kahit anong mangyari, mag-pray tayo. Pangalawa, don't lose hope. Hindi porket hindi pa rin nasasagot ang prayer natin, ay susuko ka na. Tandaan, hindi laging sagot ni Lord ay yes. Minsan, no or wait. Pangatlo, trust Jesus. Maniwala ka at magtiwala ka dahil alam ni Lord ang mga ginagawa niya. Ngayon, tapos na po ako, and hello po, ako po ulit si Alan Brian Maranya, at ako po ay isa sa mga young teachers ng Life for Kids. Ako po ang mag-lead sa prayer ngayong gabi. Tara po, let's close our eyes and bow our heads. Ngayon, ipagdasal mo ang sarili mo kung ano man ang nararanasan mo or mga nangyayari, may problema man, mga struggle sa buhay mo. Heavenly Father, thank you po sa gabing ito. Lord, salamat po sa pagmamahal nyo. Patawad po, Lord, kung nasasaktan ko po ang puso nyo dahil sa kasalanan na paulit-ulit kong ginagawa. Lord God, patawarin niyo po ako at tulungan niyo po ako sa mga harapin ko pang mga pagsubok. Dahil alam ko po na hindi niyo ako dinala sa isang laban na hindi niyo ipapanalo, Lord God. Lagi po kitang kasama, Lord God. Ako po, Lord, ay naniniwala na gagamitin niyo pa po ako para sa kaharian niyo. Salamat po, Lord. At ngayon, church, ipagdasal naman natin ang ating simbahan, ang ating tahanan. Lord, salamat po sa buhay ng mga pastors, coaches, leaders. Bless po kami dahil sila po ang tumutulong sa amin para makilala ka pa po namin ng lubusan. Bless them po and give them strength, joy, and peace. Kapuno po sila ng pagmamahal at presensya niyo, Lord. I pray na ang church po ay maging puno ng pagmamahal, kasiyahan, at salita mo. And ngayon, church, let's pray for our community. God, I pray for our community na maging peaceful at napuno ng pagmamahalan sa bawat isa. I-bless niyo po ang mga kapitbahay namin at iparamdam niyo po sa kanila ang pagmamahal niyo. I pray po for those people na may sakit, ay papagalingin niyo po. And ngayon, ipagdasal naman natin ang ating campus. Lord Jesus,
I pray po to all principals, teachers, at staff sa mga campuses, elementary, high school, at college, na i-bless nyo po sila. I pray po every room na maging puno ng peace, knowledge, at wisdom. We pray for all students na makilala ka, Lord, o bumalik sa iyo, Lord God. We pray, Lord God, na ang generation na ito ay para sa inyo. We declare, Lord, na magkaroon ng revival sa classroom. Use me, Lord, at iba pang mga kabataan na i-share ang gospel sa classmates nila. Bigyan po ako ng tapang at boldness, Lord, na mai-share ang salita mo sa kanila. This generation is for you, Lord God. And church, this time, we pray for corporate. Lord, I pray na ingatan niyo po ang aming mga magulang sa kanilang pagpasok at pag-uwi sa trabaho. Alam po namin na pagod sila sa trabaho, pero patuloy pa rin po sila para matustusan kami mga anak nila. Lord, pinagpipray ko rin po lahat ng tao na patuloy nagtatrabaho. Iparamdam niyo po sa kanila ang pagmamahal niyo at naway makapagpahinga sila ng sapat, Lord. Bigyan niyo po sila ng sapat na lakas sa pang-araw-araw at gamitin niyo po sila para makapag-share ng love at word niyo po. Bless them, Lord God. We are thankful na binigay niyo po sila sa amin. And ngayon, church, we pray for our world. Pagdasal natin ang ating mundo na kinatatayuan natin. Lord, we pray for our world na mapuno po ng kapayapaan ng bawat isa. Magkaroon din po ang bawat isa ng pagmamahal, ng pagbigay at makalinga na puso, Lord. Touch every heart and heal each heart po para po mag-heal din po ang buong mundo. Lord, deliver us from the plans of the enemy. We are also praying for your protection and guidance. Lord, you are in control. We trust you, this we pray. In Jesus' name, Amen. Tapos na po ako. And after every prayer are stories of miracles and answer from God. Amen. Kaya to keep the momentum, let's have the attitude of praise. We encourage you to share your hashtag #PrayWeekly testimonies to your leaders or online. Just don't forget to tag our FB page, Life Giver Manila. See you next Wednesday, church.